Dalawang kwento lamang ngayong gabing ito ang ating i-present sa inyo. Ang ating itatampok mula sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Kasama pa rin natin syempre ang ating mga regular at mga silent listeners na patuloy pong nag-aabang ng segment na ito. Lalong-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta ng mga channel members na solid at hindi tayo iniwan since day one. Ang kanilang mga pangalan para makilala nyo po sila, andyan na po sa ating description section. Maraming salamat sa lahat ng mga naririyan na mga channel members. Siyempre, hindi rin po ito possible kung wala tayong hinihigop na kape ni Lola Trinidad Drip and Steeped Coffee. Puntahan mo na ang HTV merch sa Shopee at open na rin ang ating TikTok shop, so go na agad. Sana magkaroon na rin tayo sa Lazada at kung halimbawa magkaroon na tayo doon, pakyawin mo na lahat ng mga natitirang butterscotch, hazelnut at syempre ang ating bagong flavor na Irish cream. The best, ang bango, aromatic talaga, kaya go na bago matikman ng iba. Ngayon na, wag lang i-add to cart, talagang i-ship na natin yan. Go na, di ba, bago maubos po dyan sa ating HTV merch, sa ating TikTok shop at sa iba pang platform soon. Kaya dapat pakyawin mo na bago tayo makapagbukas pa ng iba pang platform, di ba? Anyway, kung bakit ko sinabing dalawa guys ang ating kwento, kasi parang itong isa ay mahaba. So ito na muna tayo, baka maubusan tayo. Umpisa muna natin kay Carl at ang susunod naman ay kay Elton. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw sa lahat ng bumubuo ng Hilakbot, lalong-lalo na syempre sa inyo, Sir Red. Ito po pala ay ang aking second story na ipapaalam sa lahat. Bukod kasi sa story na nauna tungkol sa huling habilin ng aking lola, ang aking ibabahagi ngayon ay base sa mga kwento ng kakilala at nakakaranas sa aming bahay. Alam ko po, Sir Red, na umpisa pa lang ay may nagbabantay talaga sa akin dahil sa aking lolo sa side ng mother ko. Dahil bata pa lamang ako ay nawala na siya at hindi ko na rin po siya kinalakhan. Base sa kwento ng aking kapatid sa aking kwarto ay may nakita daw siya na isang batang maliit. Nakatayo lamang daw ito sa gilid ng Durabox namin habang nakatingin lang sa kanya ng matagal. Nakatitiyak po ako, Sir Red, na ito po yung pinsan namin na baby pa lamang. Baby pa lamang ay nawala na siya. Kaya noong kwento niya sa akin iyon ay nakatitiyak ako na siya nga ang pinsan naming baby. Mula naman sa kwento ng aking tita, isang gabi bago siya matulog ay may nakita naman siyang isang lalaki na nakatayo. Para lamang po siyang anino sa kaitiman. Hindi din po malaman ng aking tiyahin kung ito lamang ba ay guni-guni niya. Hindi daw kasi gumagalaw yung imaheng iyon. Hindi na lamang din niya pinansin at baka nga dahil pagod din siya nung araw na yun. Nung kwento niya yun sa amin, sinabi ko na baka malamang ito ay ang lolo namin na nagbabantay. Mula naman sa aking kaibigan, may nakwento rin siyang karanasan sa aming bahay. Sabi niya, nakahiga lamang daw siya sa aming sala at habang walang ginagawa ay patingin-tingin lamang daw siya sa paligid. Hanggang sa may napansin daw po siyang dumaang lalaki na naka-uniformeng pang pulis. Papunta daw ito sa kwarto ng aking lola. At sinabi niya sa akin yun, tapos nagulat ako dahil tiyak ko na si lolo ko po iyon. Nagtutugma-tugma po kasi ang kanilang kwento kaya po na-conclude ko na talagang naririto lamang si lolo sa bahay namin at para bang nagsisilbi na siyang guardian angel bukod sa pinsan kong baby na namatay na.
Kaya ako sinasabi na may nagbabantay talaga sa atin na guardian angel, lalo na kung kamag-anak, dahil minsan kasi ay inatake po ako ng lagnat. Kitang-kita po ng dalawa kong mga mata na halos tumagal ng 2 minuto ay nakahawak po ang aking lolo sa akin at inaayos ang aking damit. Habang sinasabi, nagagaling daw ako kaya huwag akong matatakot. Dahil sa mga kwento nila Sir Red, naniniwala talaga ako na sila ang nagsisilbi kong guardian angel sa loob ng bahay. Isa pa, palagi pong sinasabi sa akin ng mga magulang ko na ako daw ang paboritong apo ng aking lolo. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kahit sabi mo maikli na kwento na katulad nito. Well, in fact, second story na daw pala ito ni Kaloy at ibinahagi niya ito sa pamamagitan pala ng Facebook. No? Tama? Clay? Facebook page natin. Pwede ka rin magpadala doon basta i-assure nyo na talagang buo na yung kwento. Huwag nyo na pong masyadong i-part 1, part 2 parang ganon para hindi na po natin siya malagpasan or matambakan ng iba pang mga magsasubmit. Aminin po namin sa hindi talaga dahil hindi ko rin po talaga kaya. Sabi ko nga na ikwento lahat kaya yung iba po kung hindi ma-feature sa SHS, doon na po yan sa mga regular compilation natin na soon inyo po mapapakinggan bilang regular episode. Okay? Salamat po sa pag-order ng kape ni Lola Trinidad, yung drip and steep coffee. Kaya go ka na bago po maubos dahil alam ko pala yung Irish cream natin, limited stocks lamang daw po yon. So huwag nyo nang patagalin pa, tikman mo na yung bago nating flavor na iyan. At kung hindi man at talagang sagad-sagad gustong gusto mo yung butterscotch and hazelnut, go na rin habang meron pa. Alam ko sa puntong ito meron pang 5 or 4 na lang na hazelnut. So go na para makapag-restock at nang sa ganun mapakyaw mo na lahat yan. Okay? Anyway, pagdating naman sa kwento ni Kaloy, kayo din po ba ay may the same na experience at kumbaga kahit naman tayo, kahit sino naman, di ba? Yung mga namamatay daw na mga kamag-anak natin napupunta sa langit hanggang sa parang minsan isasama natin sa dasal na parang ipadala nyo naman yung kanyang spirit sa akin, Lord, para na sa ganon maging gabay ko, maging guiding light, kumbaga. Di ba totoo naman yan, marami din pong naniniwala sa ganito. Pero ano't ano pa man, magpaparamdam man sila o hindi, minsan meron at meron talagang nangyayari sa buhay natin na parang may divine intervention. Tapos eksakto meron din minsan na mangyayari na parang nasa isang mall na mataong lugar ka, for example, kahit hindi lang mall, mataong lugar, tas biglang pagkalingon mong ganyan, may makikita ka na parang ito yung lolo mo, parang dahil kabisado mo nga yung itsura niya, parang nakatalikod ka, alam mo si lolo mo, yung parang bigla bang ganun, na hindi mo akalain bakit nangyari. Ewan ko kung meron din ba kayong ganyan na na-experience, hindi lang katulad sa movies guys hindi po ito effect ng Netflix or ng Disney Plus o kung ano pa man. Kundi talagang totoo na minsan magugulat ka na parang kasabayan mo naglalakad, parang likod to ng yumaong lolo ko, yumaong tito ko, something like that. Ewan ko lang kung may na-experience na rin kayong ganito, share nyo na rin po agad yan, di ba? Pero bago po natin puntahan yung ating last and second story, ito muna, meron pala tayo napansin dito na isang comment mula po sa ating episode 348. Ayan. Sabi ni Margaret, meron naman daw talaga tayong memories kahit bata ka pa. Na until now, katulad daw niya, naaalala niya. Ito po'y sagot doon sa ating isang kwento. Yung first story ata natin doon sa episode 348 na para bang nag-doubt tayo kasi parang hindi ka panipaniwala na naaalala mo pa talaga 5 taong gulang, 4 na taong gulang daw kasi siya noon. So parang ganon, kaya medyo naguluhan, nagkaroon ako ng reservation, sabi ko given na binigyan ko siya ng benefit of the doubt. Pero ito may nag-comment with regards doon sa first story na yan. Sabi niya, kahit bata ka pa talaga, meron kang mga memories, sabi niya. Katulad daw niya na naaalala niya. Hindi ako matalino pero naaalala ko pa when I was 5 to 6 years old. Lagi akong natutulog sa bahay ng nanay ko, which is Lola. Tapos
bigla kong mamimiss sila mama kaya naman hating gabi umuuwi ako nang hindi nalalaman ng nanay ko. So yun si Lola. Tapos nakakapasok naman ako sa bahay namin kasi kamalig lang yung bahay namin noon at ang lock ay kawayan na nakatali lamang ng lubid. Kaya naman 4 to 5 a.m. gising na sina mama tapos magugulat sila na nandun na ako at nakaupo lang na parang weirdo. Everyday ko po iyon nagagawa or every time na matutulog ako kina nanay o lola, take note, may 30 minutes kang maglalakad dahil ang layo talaga. Natatakot kasi sanay ako na nakamura sa bukid. Tapos sina nanay sa baybay naman nakatira or sentro. Baka nakatira sa bukid. Sabi niya, just sharing, I'm already 33 years old now at natatandaan ko kasi yung childhood memory ko na iyon. Okay, so parang si Margaret pinagtatanggol niya yung ating sender kasi meron naman talaga. Sinabi ko rin naman 'di ba na gano'n, 'di ba? Nagtanong lang naman din ako na naaalala mo, totoo ba parang gano'n? Kasi kahit naman din ako ay naaalala ko pa yung ibang mga ko, 'di ba? Parang gano'n. But anyway, maraming salamat kahit papaano kasi meron pong sumagot dito po sa ating isa pang katanungan na ito. At doon sa kung halimbawa man, naguguluhan ka, pakinggan mo na lang episode 348 ng Subscribers Hilakbot Stories. Okay? Eto na tayo sa ating story na sent mula naman sa Facebook. Mula kay Elton daw ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Natatandaan ko po noon, Sir Red, nung kami po ay mga bata pa, nang magkayayaan kami na maglaro ng Spirit of the Glass. Hindi naman talaga ako takot. Actually, curious pa nga po kami kung anong mangyayari at kung tunay ba na may mangyayari after mong maglaro nun at makapagtawag ng espiritu. 6 po kami noon na nagkasundo na maglaro. Pinuntahan po namin ay isang old building. Nirepair lamang daw po ito 8 months ago. So pumunta po kami sa gawing rooftop. So kalmado, inilatag ang small table at lahat ng mga gagamitin. Yung iba pa nga po ay gumuguhit ng yes or no dahil yung table, sir, at wala naman talaga kaming parang yung board ba talaga na pwedeng paglaruan. Basta't ginuhit daw nila yung yes or no pati yung mga letra. Pero curious talaga ako dahil may nag-drawing ng sun at goodbye na word. Naputol na lang po yung iniisip kong iyon nang may nag-remind po sa amin na nakasama po ng kaibigan ko na hindi ko naman talaga personally kakilala. Ang sabi niya, since ito daw ay medyo delikado, kailangan wag daw kaming bumitaw sa isa't isa, lalong-lalo na sa pagkakahawak. Hanggang sa nagsimula na nga. Ito pong kakilala nung kaibigan kong ito ang siyang nanguna o nag-initiate talaga ng lahat ng process. Hindi din po talaga namin maintindihan yung mga binibigkas niya bagamat paulit-ulit iyon. Pero wala din pong nangyayari kahit ilang beses siyang umuusal at talagang hindi gumagalaw yung glass. Kaya doon na po ako nagsalita, Sir Red, na ang corny naman, itigil na lang natin to. Wala naman kasing effect eh. Pero sabi agad nung kaibigan ng kaibigan ko na itry natin ulit basta walang bibitaw. So binigyan ko sila ng pagkakataon na patunayan kung gaano katotoo yung pagtatawag ng espiritu na ito. Ginawa ulit namin yung prosesong iyon at talagang higpitan na yung hawak namin. Ako naman, kahit sabihin nung nag-i-initiate nitong mga parang sasabihin daw na salita, hindi ako talaga nakiki-cooperate. Nakikinig lang talaga ako sa kanila kahit sinabi nila sa akin na pumikit daw kaming lahat.
Talaga nakamulat lang ako, Sir Red, at tinititigan ko sila dahil gusto ko po na mahuli kung baka sakaling may magloko or kaya naman meron pong bumibitaw na. At the same time, inisip ko rin na baka meron pong magpipilyo at siya mismo yung gagalaw ng baso na amin pong hinahawakan. Hanggang sa ilang beses na, sinabi ko na wala naman na talaga kaya itigil na namin ang aming ginagawa. So bumitaw na rin po sila. Pero ito ka, dito ako talaga nang hilakbot, Sir Red, dahil for the first time, yung akala kong mga eksena sa mga pelikula tungkol sa mga Spirit of the Glass ay gawa-gawa lamang. Pero ito talaga, Sir Red, ay totoo. Kitang-kita ko nung kami po ay nagsipagtayuan na para umalis kung paano po maglakad. Sabi niya maglakad. Kung paano maglakad yung glass. So mas nauna pang naglakad sa inyo. Hindi, kung paano gumalaw siguro ibig niya sabihin. Kung paano gumalaw yung glass. Sinabi ko na, "Huy, nakita niyo yun?" Tapos yung iba naman pala, eksakto, Sir Red, ay papaalis niya at tumalikod na. Yung sinabi kong, "Nakita niyo yun?" Tumalikod muli sila sa akin at sinabi, "Gaga, huwag ka nga ganyan." Kaya napaisip po ako na hindi kaya't nagkamali lang ako ng pagkakatayo na bigla lamang yung pagtayo ko kaya parang nag-create ito ng ganong klaseng ilusyon. After po noon niligpit na po namin yung gamit. Hanggang sa ito na, fast forward. Matapos po, Sir Red, yung nakita kong iyon at yung ginawa namin out of curiosity lang na Spirit of the Glass game. After po ng 4 na araw, dito ay parang nagkakaroon na ng mali. I don't know kung normal ba para sa lahat ng mga nakikinig sa inyo yung mga i-mention ko. So nangyari, nang magpunta nga po kami sa kanya-kanyang bahay, para po talaga akong nakakaramdam ng someone na nanonood sa likuran ko. After 4 days, take note, nararamdaman ko, Sir Red, na parang meron akong kasama sa bahay namin. Hanggang sa nalaman ko nang muli kaming magkita-kita ng mga kaibigan kong iyon na itong isang lalaking barkada ko na naginip daw ng masama. Ang sabi niya, meron daw na tumatabi sa kanyang babae na nakabelo. Nung tinanggal daw ng babaeng ito yung belo niya, natakot daw siya dahil nagkaroon daw ng lamat yung mukha niya na para daw pong foundation na. Okay, so nakuha mo pang magpatawa dito. Okay, so ganun nga, para daw pong foundation na nagkanda bitak-bitak, parang ganun, parang crinkle siguro. Anyway, nakuha mo rin mag-joke, Red, para kang gag. Anyway, yun na sabi niya, parang ganun daw, nag-crack yung mukha. Tas maputing-maputi daw iyon, itim na itim yung mata daw nito. Tapos nang ibuka daw ng babae na nakabelo yung kanyang bibig, lumabas daw, Sir Red, ang pagkadami-daming galamay na animoy sa octopus. After daw nun, Sir Red, nagising na yung kaibigan kong yun. Hanggang sa malaman-laman namin na yung nag-initiate na kaibigan ng kaibigan namin ay bigla na lamang daw po nagkalagnat. Pinaalbularyo daw po ito, Sir Red, pero nagulat kami sa lumabas sa albularyo. Ayon daw dito, meron daw na nakasaklob na babaeng nakabelo doon sa
Dun sa kaibigan ng kaibigan nila na nag-uusal daw ng kung ano-ano, naglalaro sila ng Spirit of the Glass, yun ang sabi. So parang Shatter ang style niya, Sir Red, ganun na ganun. Pero ang pinagkaiba, hindi po ito nakasakay sa kanyang balikat. Kundi, Sir Red, matawa man kayo o hindi, ang nakita daw po nung albularyo ay nakaupo sa ulo nung kaibigan ng kaibigan ninyo. Kaya daw pala parang ang bigat-bigat at parang tinataga daw yung ulo niya sa sobrang sakit, and at the same time ay inaapoy pa nga siya ng lagnat. Ang nakakalungkot pa dito, Sir Red, akala namin ay nasolusyonan o nagamot siya ng albularyo. Pero ang nakakatakot na part po dito, namatay po yung kaibigan ng kaibigan talaga namin. Ganun? Tapos hindi daw maipaliwanag yung sakit, guys, kung ano ba talaga. Medyo naguluhan ako sa last part, pero fast forward ko na. Nung namatay daw itong kaibigan ng kaibigan nila na nag-initiate o nanguna doon sa pagdarasal, ng pagtatawag daw ng espiritu, something like that, saka lang nalaman nung albularyo ang pinagmulan ng lahat. At ito nga ay yung naglaro po kami ng Spirit of the Glass dahil sa pag-uusal daw nito ay may natawag siya na spirit, pero hindi daw pala namin napabalik. Kaya tuloy, ito daw pong babae o spirit ng babaeng ito magpasa hanggang ngayon, kahit nung inilibing daw yung kaibigan ng kaibigan namin ay naroroon daw sa mismong libing. Nakakatakot man, Sir Red, pero may sinabi din po yung albularyo doon sa friend namin na kung saan nung dumalaw daw sa burol nitong namatay na kaibigan nung kaibigan namin. Sana binigyan mo na lang siya ng pangalan. But anyway, yun nga. Ang nakita daw, Sir Red, pagkasilip pa lang ng albularyo doon sa ataol, walang iba kundi ang mukha na daw nung babae na nakaupo sa ulunan nitong kaibigan ng kaibigan namin. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Grabe. Pinahirapan mo ako sa kaibigan ng kaibigan na kaibigan ninyo. Sana very uncommon friend, sabi mo na lang. Di ba? Or kaya pinangalanan mo na lang, sana Rachel, ganyan. Kaya ano pa man, di ba? Lily, ganyan. Di ba? Para maano natin. But anyway, sana na-gets ninyo, guys, as raw as it is, kumbaga itong mga binabasa natin, as much as possible, ganon yung ginagawa natin. Para, kumbaga, yung bang feeling ng pagiging first hand ay naipapasa ko sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga storyng katulad nito. Although medyo natatawa na ako dun sa kaibigan ng kaibigan namin. Pero magkagayon, wag mo ako multuhin dito sa studio, please lang. Nag-isa lang ako dito. But anyway, magkagayon man, rest in peace. Sumalangit nawa ito pong kaibigan na kaibigan ninyo. At yun lang. Ano ang nangyari? Sana dinugtungan mo, kasi parang nabitin ako sa part na kung saan isa ka sa nakipaglaro isa ka sa humawak, tapos isa kayo sa mga nagbitaw-bitaw, di ba? Sabi nila Kasi ang sabi nila dito, sabi dito ni sender, gumalaw. Pero wala ata ni isa sa mga, kahit man lang yung kaibigan na kaibigan niya na nanguna, nag-initiate ng kung ano-ano mga pinagbabanggit daw na pagtatawag. Hindi naman gumalaw nung naghawak-hawak kayo. Pero hindi din naging aware yung mga kasama mo na gumalaw dahil ikaw lang yung nakakita. Pero nung sinabi mo sa kanila, parang hindi sila naniwala. Minura ka pa nga ng isang kaibigan mo na binangungot, di ba? So yun, para mapagtagpi-tagpi natin yung mga kwento, yung pieces kumbaga, doon sa parang nagkawatak-watak kasi na timeline or timetable ng kanyang story. So hindi nyo ba inamin or walang nagsabi sa inyo, lalo na yung kaibigan mo mismo, na siyang my friend doon sa namatay at nag-initiate nito pong paglalaro ninyo. Walang nagsabi, kahit man lang yung kaibigan mong yan doon sa albularyong dumalaw, na
naglaro kayo nito? At ano yung magiging implikasyon? Ano yung mangyayari? Dahil hindi ba kaya isa-isahin kayo or lalo ka na dahil nakita mong gumalaw at nung gumalaw, saan pumuntang part dun sa drenowing, di ba, ng mga sinabi mo mga kasama mo na ikaw mismo nako-curious ka at nais mo magtanong para saan yung araw, para saan yung goodbye, para sa hindi mo alam, hindi mo naintindihan yung pinasok mo. Hindi mo alam kung para saan yung ginawa ninyo. Diba? Kaya yan, dyan, charge from the experience, sabi nga nila. Wag na wag, kahit out of curiosity. Lalong-lalo na ito, baka malay mo, kaka-TikTok nyo yan ngayon, kakabasa nyo ng kung ano-ano. Diba? Ay nako, mas mainam guys, antabayanan nyo na lamang syempre somewhat may ganitong halo yung kwento na atin pong ipaparinig sa inyo. Kung halimbawa man kayo ay nagtatanong, meron pa bang Draven Black? Abangan. May Kuya Soju short stories? Abangan. Parang sinasabi ko na indirectly na meron, pero kasi hanggang ngayon matagal, 2023 pa po namin na record yun pero hindi pa po kasi napoproduce. Meron pa bang ibang mga kwentuhan tayo magaganap? May GY Jones pa ba? Abangan nyo na lang at atin po yung ibabahagi lahat-lahat ang anunsyo dito sa YT community. Mauuna po naming i-anunsyo kung gaano ka-sure na syempre sa mga channel members and lahat po ng effort gagawin namin. Mabigyan ko lang ng oras yung pagre-record ng mga special, mga exclusive channel members story. Pasensya na po, patawarin nyo ako sa mga pagiging busy ko lately guys at sana nga alam nyo yun, kayo mismo ay mapatawad nyo ako dahil talagang na-delay kami ng husto. Nagkasakit pa yung mga editor natin, may nag-asawa pa, may kinasal pa. Kaya na-delay po kami ng halos nung buong July ata. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Abangan nyo na lang ang anunsyo. Kaya i-like and follow nyo na ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories FB page. Same din sa kape ni Lola Trinidad para sa mga direct links, blue links ng ating HTV merch, both Shopee and sa ating TikTok account. Pakyawin mo na ang kape ni Lola Trinidad Drip and Steep Coffee kung ano pa man yung madadatnan ninyo na mga flavor dyan. Salamat channel members, salamat mga laging present sa ating premiere, salamat po kahit silencer ka, salamat kung ikaw man ay isa sa mga nagpaparamdam at lagi-lagi nagko-comment. Thank you very much. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod po nating episode dito sa SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.